Hi guys! Magandang umaga! Happy Monday sa atin pong lahat. Ayan, kamusta po kayo? Welcome back dito sa Gandara SRU channel. And shout out sa lahat ng mga nakikinig at nakatambay sa atin ngayong umagang ito. Nako, maraming salamat at maagang maaga ay present kayo sa ating update. Anyway, andito na naman nga po ako, nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-digital records upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz, sagot na po natin yan. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify tuwing meron po tayong mga reaction na videos araw-araw patungkol sa mga kaganapan at mga chika na nasasagap natin sa social media. And eto na nga para sa umagang ito, ang mainit nating chika ay pumapatungkol po dito sa habulan ng online viewers ng Showtime at ng Itbulaga na dati-rate medyo malayo po ang agwat ng Showtime. Pero bakit ganon? Pati po ang ratings nila ay tila bumabagsak. Anyari? Ano kaya ang nagiging problema sa show ng Showtime? And syempre, meron po tayong nakalap na ebidensya mga kadarikads. And base nga po dito ang Itbulaga, lalo na po nung Saturday. Nung Saturday po pala talaga ito. 55,000 live viewers ang Itbulaga, samantalang ang Showtime ay 20K lang at 12 p.m. And siguro dahil sa simula pa lang po ito ng Showtime, 12 p.m. Kaya ganoon, samantalang ang Itbulaga po ay naka 30 minutes na kaya mataas yung live viewers nila. Anyway, eto po naman, pagdating ng 12:42, ayan, magkasabayan na po talaga sila niyan. Mataas pa rin po ang Itbulaga na maintain po nila na maging number 1 compare sa Showtime. O ang Itbulaga po ay 91K live viewers at sa Showtime ay 81K live viewers. Pero lilinawin natin mga kadarikads na ito po ay sa parehong YouTube channel lamang nila. Sa Itbulaga official YouTube channel and It's Showtime YouTube channel. Samantala, pagdating naman ng alauna, ayan o, 1:10 p.m., tumaas bigla ang Showtime with 122K live viewers lamang po sila ng 22K sa Itbulaga. So, masasabi natin na this is the highest peak ng concurrent live viewers ng Showtime nung Sabado. 122K. Ang Itbulaga po ay exact 100K. Pero pagdating po ng 2 p.m., mga kadarikads ay bumagsak bigla ang Showtime, no? Samantalang ang Itbulaga ay bahagya lang. Ibig sabihin na maintain ng Itbulaga yung nila, yung taas ng viewership nila. Ang Showtime ay ang laki ng binagsak from 122 to 79K. Samantalang ang EB 100K to 94K, di ba? Sa konti lang po yung kanilang ibinagsak. Pero ang Showtime, grabe, bumulusok po. Bakit kaya? Baka meron po silang segment na nauumaya na ang kanilang viewers. Samantala, nanatili naman po at napanatili po ng TVJ ang kanilang mataas na viewers with 84K nung 2:23 p.m. So patapos na po ang Itbulagan yan, samantalang ang It's Showtime 10K din ang kanilang ibinagsak. So, 69K po ang naging live viewers nila. So, matotal, mas panalo pa rin po ang Itbulaga. Tumaas man ang peak po ng live viewers ng It's Showtime, hindi naman po nanatili sa kanila. Kumbagay, nagsipag-alisan, bumulusok po ang kanilang live viewers, samantala ang TVJ ay consistent. Mga kadarikats, ganyan tayo, di ba? At talagang all-out support sa Itbulaga. Samantala, bago po tayo dumako sa pinakasentro ng ating balita, which is ang headline natin patungkol sa isang big studio na finally tapos na ang renovation. Ito po muna at magbasa tayo ng reaksyon ng ating pong mga viewers tungkol dito sa paghahanap kay MVP ng reward for Kaloy dahil bubisita daw ito sa TV5, wala man lang daw ibinigay. So sabi po dito ni
Sure thing, magandang umaga. Ang kaibahan ni MVP sa mga sponsors ngayon ni Kaloy na binubuhusan siya ng mga milyon-milyong gifts or pabuya ay mas nauna pa si MVP tumulong kay Kaloy at mga gymnast kesa sa kanila. Nando na si MVP bago pa naging Olympic gold medalist si Carlos. Nagpagawa pa nga ng gymnastic training facility si MVP kung saan doon magte-train si Carlos nung nasa Pinas pa lang ang training niya. Ngayon na lang nagsipasukan ang mga big sponsors ni Carlos kung kailan nanalo na. Actually, pati po yung training niya dito sa doon po sa ibang bansa ay parang sagot din po ni MVP, hindi lang po dito sa Pilipinas. Anyway, sabi nga po dito, sa pagpapatuloy, ngayon na lamang nagsipagpasukan ang mga big sponsors ni Carlos kung kailan nanalo na. Nakikisakay lang sa win ni Carlos. Sa MVP, hindi niya hihintayin o hindi niya hinintay na mag-uwi muna ng gold. Itong si Carlos bago niya sinuportahan. Sinuportahan niya si Carlos para magkaroon ng medalya. Hindi kagaya or kabaliktaran ng mga kamedalya na kaya lang sinusuportahan ngayon. Yon ang kaibahan ni MVP, kaya tama lang na i-prioritize ni Kaloy at head ng GAP na TV5 at hawak na business ni MVP ang unahin nilang pasalamatan at paunlakan. Sa sunod na lamang siyang mag-guest sa mga TV stations na walang ginawa kundi intrigahin at interviewin yung pamilya ni Carlos para lalong lumala ang family drama. O ayan na, napakalinaw talagang inisa-isa ni Shirting yung kaibahan ni MVP para po sa mga naghahanap kay MVP ng reward. Naku po, Diyos ko, hindi pa po lumalaban sa Paris itong si MVP tuloy. Si Carlos ay malaki na ang na-provide ni MVP. Preparation, binigyan pa nga 'di ba ng 1 million pesos para maipagawa yung bahay, pati yung kanyang mga kapatid kasi pamilya sila ng ng mga gymnast ay may future na ganda suporta from MVP. Sabi pa dito ni Darby Cadstin, isa si MVP sa mga naniwala at nagbigay suporta kay Carlos Yulo bago pa man siya nanalo. Kaya ang una niyang pinuntahan para mag-guest ay ang TV5. Saka hindi na nila kailangan ipangalandakan kung may ibinigay man sila. Kasi ayaw nila agawin kay Kaloy ang moment na deserve yan. Ako, napakaganda po ng komento nyo na ito, The Ricadstein. Sapagkat ganun naman po talaga yung pagtulong na alam mo yoy, na bukal po sa iyong puso. Tama nga naman si Tin, moment yan ni Kaloy. And yun po yung deserve na ma-highlight ngayon. Anyway, dumako naman po tayo sa post ni Darry Cans and TVJ Defender LM Entertainment sa kanya pong Facebook o social media page. So, paki-follow na lamang po dito for more updates, guys. Dahil napaka-solid itong si Kuya LM. Sabi niya dito, iconic TV5 complex sa Novaliches 100% renovated na. Sa wakas ay natapos na rin ang full renovation ng original na tahanan ng Kapatid Network sa 762 Quirino Highway, San Bartolome, Novaliches, QC. Naikabit na rin sa wakas ang bagong signage. Tampok ang 2021 logo ng TV5 matapos ang 4 na taong pagkabidbin dulot ng pandemya. Ang studio complex na ito ay ang naging tahanan ng napakaraming programa ng Siko mula pa
noong 1992. Ito ang kasalukuyang nagsisilbing tahanan ng afternoon show na Will to Win ni Kuya Willie or Willie Revillame na nagdidiwang ng unang mansari noong Biyernes, August 14, 2024. Nako, happy first mansari pala sa Will to Win, ano? Digital ready, samantala patuloy ang pagsisikap ng TV5 na mas mapalawak pa ang reach nito sa digital habang nalalapit na ang transition ng bansa sa Digital Terrestrial Transmission or DTT sa utos ng National Telecommunications Commissions or NTC. Patunay dito ang naging kahandaan ng network na maparami ang kanilang digital stations nationwide. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng HD channel, initially available sa Signal TV. Asahan natin na sa susunod na mga taon ay isang mas malawak at klarong TV5 ang ating mapapanood sa buong bansa mula Batanes hanggang Hulo. Talaga namang iba ang saya pagsama-sama tayo, kapatid. O di ba ang sarap lang po basahin mga kadarikads pag ganito yung mga news. Nako, sana ay magtuloy-tuloy na po ito and sana nga po ang reach ng TV5 ay mas lumawak pa. Siya po kasi pinaka-iniintay ito ng mga kadarikads natin. So yun lang guys sa ating update for this morning. Maraming salamat and kung nagustuhan ninyo, i-click nyo lang ang subscribe button and notification bell for more updates.